Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-breeder. Dito po tayo ngayon para ilabas ang ating mga manok sa kulungan. I-cord natin sila para maging maliksi at magkaroon ng malakas na pangangatawan ang ating mga alagang manok. Ayan po mga ka-breeder, unti-unti na natin silang nilalabas isa-isa. Yung iba nandoon pa sa kulungan. Yung iba naman po ay ating pinapakawalan, lalong-lalong na ating mga pullets. Para po hindi tayo magastos sa patuka dahil mahal po ang patuka natin ngayon. Kung nakikita nyo po, yung pullet na yan, isa yung sweater pullet pero pinapakawalan lang natin para naman makagala-gala siya, at the same time naman din makatipid tayo sa patuka. Mga ka-breeder, meron din po tayong mga native na manok. Kung napapansin niyo yung mga pagala-gala dyan na mahaba ang leeg, mga native po yan. Yung kinucord lang natin is yung ating mga medyo high valued na manok. Tapos kung mapapansin ninyo, nandyan yung mga gansa ng ating kapitbahay. Diyan sila tumatambay. At ito naman din yung mga natives na kakarating pa lang. Yung gansa, tinitignan sila. Kung mapapansin niyo mga ka-breeder, itong mga gansa ay nakatambay sa harap ng bahay. Nag-aantayan sila ng crack corn kasi pag minsan pag naglalabas ako ng mga manok, sinasabuyan ko lang to sila ng mga crack corn. Isang pamamaraan para makatipid tayo sa patuka ng manok. Yang pong puti natin na nakikita natin ay isa po yung baby stag na Kelso. At itong nasa harapan nyo ay isang Bruce Barnett sweater. Actually, paborito ko tong manok, si Bruce Barnett. Tapos yung naka-fence naman ay si Shamo, o isa yung Shamo na manok. Isang Parawakan. Dito naman na side, dito nakalagay si Lazy Roundhead. Isa din yan sa aking mga paboritong alagang manok. Actually, maliit lang tong area namin. Considered as backyard breeder lang. Hindi po malawak yung ating cording area. At ito na po, ginaset up na namin yung mga tipi. Yung tipi po na ginawa namin ay indigenous materials lang po yan, gawa ng kawayan o gawa sa kawayan. At the same time naman din, mga sako lang yan. Hindi na po kami bumibili ng mga mamahaling tipi kasi sisilungan lang naman din ng mga manok. At the same time naman din, nagtitipid din tayo. Kung hindi naman kailangan, hindi na lang natin bilhin. At gagawa na lang tayo ng mga tipi na improvise. Ayan po, kung makikita ninyo yung mga tipi namin, indigenous lang po yan. Mumurahin lang. Ang bawat isang tipi hindi umabot ng 20 pesos ang halaga. Kaya kung kayo ay gagawa ng tipi, mas mainam na kayo na mismo ang gagawa. Dito naman din sa may gilid ng ating bahay, dito ko rin nilalagay yung ibang mga baby stags natin. Diyan sila nakalagay kasi doon sa harapan punong-puno na, at saka dito rin sa gilid medyo malawak pa konti. Kaya okay rin paglagyan dito banda.